Hello, magandang umaga po. Ang pag-usapan natin po sa ngayon yung kasinungalingan ni Joel Chua. Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Manila. Sobrang nuknukan ng ng sinungaling itong taong ito. May naguyo pa rin siya dyan. At sana natalo na siya ni Apple Nieto. Kailan nanalo pa rin siya. Ibig sabihin, naguyo niya yung mga botante sa kanyang kasinungalingan. Ngayon, ano ang ilalabas ko sa inyo na ebidensyado natin ang kasinungalingan niya? Ha? Ang kasinungalingan niya po ay nagsinungaling siya sa impeachment na kaso ni Sara Duterte. Anong impeachment niya? Kasi inaakusa ng Senado, lalo na si Bato, inaakusa niya yung Kongreso na pinatagal, inupuan ang naunang tatlong reklamo sa House of Representatives, saka palang inaksyonan 2 buwan mahigit doon sa February 5. So, yun ang akusasyon sa kanila. Ngayon, nagdepensa si Joel Chua nung isang araw na panood ko yung kanyang depensa. Sinabi niya na 10 session days daw ang sinasabi sa Constitution, 10 session days. Kaya daw, mula nung December 2, ay wala pang 10 araw ang 10 session days. O dahil dito, binilang ko ang actual na sesyon ng House of Representatives. At, nako, sobra 10. Kaya managot ka dito, maliban sa kasinungalingan mo, ay managot ka talaga rito. O ngayon, dapat yung i-expose ko ngayon, dapat makita ito ng lahat ng mga senador para makita nila ano ba talaga ang totoo na kwento sa likod ng tatlong impeachment complaint na hindi inakyat. Kumbaga, inupuan lang yung tatlo at ang inakyat yung pang-apat. So kung inupuan ng tatlo na sadya na lumampas na 10 araw na session days, ay ibig sabihin, posible po na bubuto ang mga senador na ibasura na lang ang pang-apat na impeachment complaint. Kasi ang dahilan, inupuan na mahigit 10 session days ang mga naunang tatlong reklamo. Batas po kasi sa Section 3, Subsection 5, Article 11 ng ating Constitution na walang mahigit isa na reklamong impeachment ang maaaring maisampa sa isang inaakusa na impeachable officer. Kasi kung mangyari, ang katotohanan, December 2, nagsampa ng reklamo ng impeachment ang grupo nila ni Madam Leila de Lima, kasama, inendorso ito ni Congressman Percival Sendanya. Kasama si Atty. Shell Jokno dyan. Number 2, yung December 4, nagsampa naman ng reklamong impeachment ang grupo naman ng Makabayan Congressmen na sina Congressman Raul Daniel Manuel ng Kabataan Party List, si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List, si Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List. So, December 4 yon. So, ang batas po ng konstitusyon nag-uutos na sa loob ng 10 session days ay dapat ni-refer na ito sa opisina ng Speaker ng House of Representatives para saka desisyon na nila sa loob ng 3 araw mula pagkatanggap ng Speaker ay dapat may action niya kung anong gagawin sa sinampang reklamong impeachment. Ang kanila gagawin, maaring reject nila o maaring i-refer na sa proper committee. Ang proper committee usually ay yung Committee on Justice. Kasi ang Committee on Justice, yan po ang magsasagawa ng pagdidinig para malaman kung may mga ebidensya ba na bit-bit yung reklamo at kung aprubahan ba nila o hindi. Yan po ang regular na pagsasagawa ng impeachment. Even though, regular na sa pamamaraan, ang problema ng House of Representatives, inupuan man lamang ang tatlong impeachment complaint na sinampa noong December 2, December 4, at saka December 19. Ang utos ng Constitution ay nilabag nila na sa loob dapat ng 10 session days ay dapat nasa kamay na ng Speaker. At mula noon pagdating sa kamay ng Speaker sa loob ng 3 araw ay ibato na lang sa tamang committee o komitiba. Okay? So, ang basahin ko yung exact words sa AI na ni-research ko, yung sinabi ni Joel Chua.
Sabi na Joel Chua, Manila's 3rd District Representative, emphasized that the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was filed within the required 10 session days as mandated by the Constitution. This timeline is crucial because it determines whether the complaint was timely and procedurally valid. To clarify session days, he referred it to the days when Congress is actually in session. Not calendar days na may araw naman kasi na walang session kaya hindi kasama sa bilang yun, sabi niya. So even if 10 calendar days pass, it might still fall within the 10 session day window. If Congress only met a few times, kunti lang daw. O ngayon, yan ang sinabi niya. Ano ang gagawin po natin ngayon? Kung talaga pang totoo nagsabi siya o nagsisinungaling. Para malaman natin po na totoo at isa-isahin natin ang session ng Kongreso, nakuha ko na po ang session. Ang talaan. Anyway, isa-isahin natin. Pero bago yan, nais ko lang din iklaro na kung hindi pumasa at anong mangyari kung lumampas na 10 session days at hindi nila, inupuan lang nila ang mga naunang reklamo noong December 2, December 4, at saka December 19, ay maaaring wala na pong bisa ang pang-apat na reklamo na pinirmahan ng 25 po, 215 congressmen ay magiging baliwala na kasi lampas na. Pag inupuan nila kasi, may karapatan na itong tatlong impeachment na aksyonan. At kung hindi niyo yung inaksyonan, it is good as if it has been acted upon by the Congress. Initiated na yun. Kung titingnan kasi sinadya ninyo may grave abuse of discretion na. Ngayon, ang hindi pa pag-action ay pwede po makonsidera na action? Yes, negative action nga lamang. Ang action nila, dalawang bagay lang. It's either aprobahan o hindi aprobahan. So ngayon, kung hindi nila inaksyonan sa loob ng 10 session days, ibig sabihin, hindi nila inaprobahan. At kung hindi inaprobahan, ang ibig na sabihin dyan, initiated na at sapat na po para bawalan ang mga kasunod na reklamong impeachment. So, let us now count. Ito Tika mo na. Pero bago yan, basahin muna natin ang batas ng House of Representatives patungkol po sa session. Saan ba yung batas ng House of Representatives? So anyway, nakalagay din lang, inulit lang naman ang nakalagay sa Constitution at inulit nila sa rules nila na sa loob ng 10 session days ay dapat na i-refer na sa proper committee. At ang proper committee na lagi nilang tinutukoy ay ang Committee on Justice. So ito, isahin natin. Isa-isahin natin. So, unang session days. Tingnan natin. Ito, pakita ko sa inyo yung unang session days. Ayan. Ito i-share ko sa screen. Unang session days. So, makita nyo, sa ilalim, may petsa. Basahin natin ang petsa. Ang petsa niya, i-click natin December 9. Yan. December 9. Lista natin para hindi tayo mawawala. Lista ko. December 9. December 9. First session days. Okay? Sino makikita mo? Ang nagdidebate dyan, no? Kita mo si Raul Manuel tsaka si Adjong. So, tingnan natin kung ano mga pinagdebatihan nila dyan. Ayan, 25. So, Mr. Speaker, ayan, nakahanda sila ng gano'n. Pinakita ko lang ang sesyon. December 9. Ang kasunod na sesyon, ipakita natin. Ito, yan ang December 9. Dali lang. Out-screen natin yan, tapos i-akyat natin ang kasunod na session. Anong session yan? December 10. Second session day.
Number 2. O yan, na December 10. Nakita na ninyo? December 10, session sila. Susunod, dali, ilagay ko muna title ha. Ang sunod ay ito, ang kasunod. Pangatlong session dito. Yan. Anong petsa yan? Makita natin. December 11. So nakita niyo, December 11. Pangatlong ano yan? Pangatlong session day. So makikita mo dyan, pag tinignan mo ito, is dito yung session niya, no? Yan. A lease agreement. And Yan, it is session never yan. contemplated Pangatlong that araw yan. the Sunod. Ito naman. Pang-apat ito. Ang rule dito, December 2 yung unang sinampa na reklamo. Ngayon, kung December 2, dapat pag plus 10 session days, mga December 12 dapat. O ito naman, kailan ito? Ay, tapos na yan. Ay, di, saan ba yun? Dito, wala yan. December 10, tapos na yan. December, sunod, December 16. O ito, ano bang araw to? O December 16 yan. Kagas. Ayan nag-session sila. Nearly expired, damaged, overstocked, excessive, slow-moving, and/or undistributed So number by 4 na session din yan. Representative Villanueva. the Committee December on Rules. 16. House Resolution 2. Sunod. Aba, si Garin. Saan ba yun? Ito. Anong petsa to? December 17. Pang ano yan? Pang 5. December 17. Si Garin na nag-speech. Sunod. Share screen uli. Ano naman ito? Pangharap si ano? December 9 yan, natapos na natin yan. Naguluhan ako eh.
Ito naman, December 17, panglima, nakuha ko na. Ito naman, ipakita ko sa inyo, December 18. Pang-anim na araw na yan, na session days. Yan, pang-anim na araw, session days, ha? Si Tambaloslos ang Oversight functions nagsasalita. with diligence and integrity. December 18 yan, no? Our Okay. investigations That in aid of is legislation number 6, have uncovered session days. anomalies, held officials accountable, and pushed for reforms to ensure Yan. Tanggalin na natin si Palcops. Tapos kasunod yan, January 30 na sila nagsesyon. Yan, January 13. Yan. Pag ilan yan? Nakita nyo? Pag 7. Oh, January 13. Sunod, ito naman isa. January 14. Kita mo, pang ilan yan? Pang 8. January 14, session days. Tingnan natin ano bang ginawa nila dyan. Yan. 11268, recognizing an institution Yan. Ibig sabihin, pang ano yan? Pang 8. Sunod, pang 9. January 20. Pang 9 ito. Ano bang ginawa nila dito? Yan. aimed at facilitating seamless transportation and logistics between key economic hubs. Next. January 21. Ayan, January 21, pang 10. Ibig sabihin, dapat January 21, na isubmit na nila, na ibidala na nila dito yung impeachment complaint na sinampa noong January sana ba yun? Noong December 2, dapat ang naisampa na December 2, dapat sa panahon na ito na isubmit na nila. Ayan, di ba? So ilan na? 10 araw na. Naglulukuhan tayo rito eh. Tinanggal ko muna yung iba para maluwag. Ang kasunod, pang-11 na. January 21. Yung isa. January 21 pero parto. So hindi na natin consider yan. Sunod. January 22. Pang-11 araw na. 11 day. Ano bang ginawa nila dito? Pakinggan natin. Fundamental law to Congress. Yan As stated in May session sila ha? Sunod na session, January 27.
Yan. January 27 naman ito. Pang 12 araw. Ano bang ginawa nila dito? RA Ayan, 11510 may or the section sila. Alternative Learning System Act in Sunod, January 28. Yan, January 28. Oh. Yan ay pang 13. Days. Sunod, January 28 din. Okay lang yan. Hindi na natin dalhin. February 3. Ito. So, February 3. Ang February 3, pang 14 na araw. February 4. Kasunod na session, February 4. Ayan, February 4. Yan, pang ano yan, pang 15 days. Noong February 5 na nag-session sila para i-forward yung pang-apat na impeachment ay pang 16 na araw. O, ito yung February 5 na hearing nila. Session plus session. February 5, oh. So, ladies and gentlemen, very clear po na nagsinungaling po yung Congressman Joel Chua. Hoy, taga District 3 na Manila. Nagbuto kayo ng sinungaling na congressman. Anak ng... Oh, sabi niya, wala pa daw si 10 session days ay na i-forward na daw nila, na i-consider na daw nila yung dalawang, at least yung dalawang complaint. Kailan ba sinampa? December 2. So dapat, kung yung December 2, ay dapat noong January 27 na session, ay dapat kinonsidera na ninyo. Ay wala eh. Klaro, isa ko ng session ninyo eh. Tapos yung December 4 na reklamo, dapat February 3 na i-considera ninyo. Eh wala eh. February 4 nag-session pa kayo, February 5 nag-session. Wala, hindi nyo dinala. Kaya ladies and gentlemen, ang aking po, ladies and gentlemen, mali ang mga English pronunciation ko. Isa ka lang po ang pinakita ko rito na katotohanan. Nagsisinungaling si Congressman Joel Chua. Sinungaling! Joel Chua, sinungaling! 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 Ay, nako. Diba, Tommy, dyan sa Camotes Island, oh, maraming sinungaling sa Maynila. Oh. Ay, nako. Huwag ka naman papalusot ka pa. Ngayon, delikado na ngayon ang inyong impeachment complaint. Ang impeachment complaint nyo kay Sara Duterte na pang-apat na reklamo ay mababasura. Dahil nilabag ninyo ang batas na isang reklamong impeachment lamang ang pwedeng maisampa sa loob ng isang taon. Eh klaro, dalawang impeachment, December 2 dapat inaksyonan nyo ng January 27 na session. At ang December 4 dapat inaksyonan nyo ng February 3 na session. Eh, hindi nyo inaksyonan. Ay, nako. So, ibig sabihin, isa lang po ang puntos ko rito. Pinakita ko lang ang kasinungalingan ng inyong mga kakampi, mga kalaban ni Sara. Isa lang talaga ang target nila dito. Hindi yung kagandahan ng buhay. Kaya tuloy na napabayaan ninyo, iniwan ninyo, hindi tuloy na aprobahan ang 200 peso na pagpataas ng sahod ng mga minimum wage workers. Dahil sa inatupag nyo, impeachment. Okay, nagtao. O yan, ipakita kong rally ng tao sa ginagawa ninyo.
O inunan yung impeachment. Kaya ito, ang sweldo ng tao, hindi na tinaasan. Ayan, ang nagrally ang mga tao. Ayan nagrarally oh. Asan ang sahod ng dagdag sahod? Ha? Congressman Tamba, asan ang sahod? Hindi na patuloy batas. Na dahil impeachment ang inuna nyo. Sinisisi nyo ang House, ang Senado. Kayo naman sinisisi ng Senado. Kayo ayaw magkipagkita sa Bicameral Conference Committee. Kasi busy kayo sa impeachment. So, nantindihan nyo na ba ang ibig kong sabihin dito? O sabi ni Theo, magkano daw? Ngayon, siyempre nakatanggap kayo 150 million bawat isa, kailangan depensahan yung inyong complaint. Nako. Wala naman problema yan, ayusin nyo lang. Ang problema lang, talagang binababoy ninyo ang lahat. Wala na sanang problema kung ang itinuloy yung December 2 na reklamo. Wala na magtatanong, wala na magkukontra, tuloy-tuloy ng hearing. Ang ginawa nyo, binlockmail nyo si BBM kasi ayaw ni BBM i-release yung pondo para sa AKAP at AX. Kaya nagsampa kayo ng February 5 at sinadya ninyo na hindi aksyonan yung December 2 na sinampa, December 4 na sinampa, at saka December 19 na sinampa. Sinadya na yun. Ayon pa kay Toby Chanko, ginawa ninyo pananggalang, binlockmail nyo si BBM kasi si BBM is matatalo kandidato natin. Oh, see? Ano nangyari? Di talo. Sisihin ni Bong Revilla yan. Hindi yung mga vlogger. Bakit naman sisihin ng mga vlogger? Di ba? Kayo ang nagsampa ng impeachment complaint, ang dapat kayo na sampa, hindi yung vlogger, kayo na nagsampa ng complaint ang dapat sisihin. Ay, nako. O, di ba? Mel Energy. Tapos mag-shoutout na lang ako, Elma Ralios. Pa-shoutout po sa Bohol. Oy, daghang salamat sa mga taga Bohol, mga egagaw sa akong asawa diha sa Talibon. Dadyon kamo sa Talibon. Pipito Duran, kumusta na si yung hawak mo, yung kay Percy Lapid po, inaantay natin kung kailan maaresto si Bantag. Yan po ang kay Percy. Ganun lang kasimple. Kung hindi mahuli si Bantag, wala. Nothing. Thank you tayo. So, Pastor Rodi Rabi, ATD Pida, katoto, hindi kami sinubo ni Apple nito, yung mansanas, kaya nanalo pa yan eh. Sana, wala na yung mga mansanas, ibang sinapo, ibig ko, mansanas ang kinain eh. Rose Canizal, good morning po, Pastor. Camotes News Today. Kamusta, Tom? Nadiha sa Camotes Island, sa Cebu. Okay, tapos Jaime Sabanal, sunugin agad si Portweed. Wala na sana problema yung Portweed eh. Kung nasampa nyo makaga eh. Huwag nyo sisihin si Chis Escudero. Sa totoo lang, kawawa naman yung si Chis. Umiiyak na si Heart Evangelista. Mabuti na lang may heart siya, si Chis. Kung walang heart si Chis, naku, matagal na stroke. Ninpa Ortua, maayong buntag, Dr. Toto Kausig, watching from Madridejos, Bantayan Island. Oy, taga Bantayan Island. Daghan kong mga igagaw din, mga kausing apelido sa Bantayan. Usahay mga anak ko sa Bantayan. Mga manid-niid na diha. Romeo Pabros, kaya nilagay ang 10 transition days dahil para iwasan ang freeze anuman. Tama po. Pag-iwas sa abuso yan, talagang nilagay. Tapos inabuso pa ninyo. Anak ka ng ti. Anak ka ng ti. Anak ka ng po. Naalala ko si Percy Lapid eh. Yung may kanta siya, anak ka ng ti. Anak ka ng po. Anak ka ng ti. Tapos Teodoro Batino, Teacher's Pet TV. Shout out Dr. Toto from Charlotte sa Tagig and Makati. Wow. Sa mga imbo-imbo Tagig and Makati, Comembo, sa South Sembo, naalala ko yan eh. Tapos
Revin May, solid DDS. Ang pag-usapan nila ay 2025 budget na bilyon-bilyon. Yon, nawalan tuloy sa pag-isip-isip ninyo sa budget, na blanco tuloy ang Bicameral Conference Committee report. Nabisto kayo. Ay, Fortunato Bahunsua, Toto sa Senado 2028, Eugenio Fernandez, mga MGA, Eugenio Fernandez, anong MGA? Tapos Elenita Maglaki, good morning po Dr. Toto, watching from Hong Kong. Wow. Kailan kaya ako babalik sa Hong Kong? Fortunato Bahunsua, Toto Tirador sa 2028 Senado, Eric Villasor, Dalupiri, Ernesto Villagante, Romel Bengson, naimbag na bigat sa mga kabsat ko mga Ilocano. Mayap abak sa mga kabalin ko. Kamotis News, tama ka Dok. So ito, klarong-klaro, nagsinungaling, talagang sinadya nila ipatulugin ng reklamo. Kukuni Aguila, watching from Barcelona, Spain, Espanya. Ha? Kumusta yung bahay ni Lito Lapid dyan sa Barcelona? May bahay si Lito Lapid dyan. Theo Home, magkano attorney? Sino ba tinatanong mo kano? Ako, wala akong pera dito ha. Wala, hindi ako binibigyan. Siguro sila magkano? 150 million pong binigay sa bawat isa sa kanila. Julito Ilagan, sir, sabi nung tumanggap, forgot his name, hindi niya may forward kasi daw kulang ang kailangan pirma kahit na sin second and third kulang. Si Kwan nagsabi nun si Reginald Velasco, yung Secretary General ni Tambaluslos. Mr. Romualdez, Tambi, nice one, Sir Toto. Rinaldo Garcia, pera ang habol nila. Kung walang 150M, hindi pipirma mga yan. Tama ka. Kuko Nagila, saludo attorney. Jenes, Rason, de Verdad. Okay. Antonio Alarcon, kasuhan mo Toto. Robel Kausing, galing mo talaga. Okay. Marami, sabi ng Skies Ends, marami na walang dignidad, puro pera ang gusto na walang prinsipyo. Leonardo Baron, at ikaw, anong inatupag mo? Puro ka dada. Ako pala pinapasaringan niya. Okay lang, manood ka lagi. Lagi mo kong ibabas. Kasi pag hindi ka manood, walang magbabas sa akin. Wonder Mike, good morning, Attorney Tirador, Mary Jane Andrade, Konnichiwa. Konnichiwa man sa Japan. Kuya, you're the best. Salamat po. Mark Carlson, shout out from Davao City. Maayong buntag din sa Davao. Wally on Lens, wala na balita kay Erwin Tulfo, boss. Speaking of Erwin Tulfo, mangayo ko ninyo, tabangi ko ninyo, give me help. Bigyan mo ko kahit 100, 200 yan sa GCash ko kasi 60,000 pala ang filing fee na ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal para tanggapin ang reklamo ko na disqualification o kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Napakatindi naman tong set na to. Pinapahirapan pang laban ng mamamayan. Wally on Lens, wala na balita kay sabi, kay dilungan mo ko Wally on Lens, tutukahan kita 10,000 sa iyo. Bigyan mo ko ng 10,000 para madagdag kulang na. Kukunti na lang kulang natin. Kay new sub po. Ay, salamat po. Welcome kay sa channel ko po. Salamat at nag-sub ka. Timoteo Maturan. Oy, kanon mo si Jumedis Maturan na kaibigan ko. Napakagaling makumanta yun. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Ay, hindi pala kay Jumedis Maturan yun. Kay Nonoy Suniga. Alam mo si Nonoy Suniga yung isa ka rin sa kliyente ko eh. So, dalawang masikat na singer ang naging client ko pag-abogado ko. Si Nonoy Suniga at saka si Freddy Aguilar. So, Gib, tanong ko lang po, naniwala po ba kayo na si Bantag talaga? Opo, naniwala talaga ako sa MC nito, si Bantag ang ginamit, ang nagpapatay. Pero naniwala rin ako na may tao sa likod ni Bantag. Ganun lang po kasimple. Dr. To, ang tingin ko kung hindi siya, basta marami yung hindi mo pwedeng may turo eh. Marami silang binanatan eh. Cora Stippert, Dr. Toto, shout out from Germany. Roberto Felemonin Japi, harapin ni Sara impeachment to clear all. Walang problema, harapin naman yan. Ang problema lang, binalahura ng Kongreso na dapat isang reklamo lang silang ang apat na complain, binalahura nyo, kaya nagkagulo-gulo tuloy. Di ba? Nagkaroon tuloy ng bala si Sara Duterte laban sa inyo. Cora Stippert, watching from Germany. Ferdinand Sanuan, good morning po. Ito na Engineer Dr. Toto Tirador, Katotohanan, Kausing. Peter Aladino, lectioner ako kahit sa cheese. May buhay dito sa Paris. Ganun ba? May bahay sa Paris? Ibig sabihin na lovers in Paris pala. Lover in Paris pala si cheese.
Kung pupunta kasama si Heart Evangelista, di lovers in Paris plus silang dalawa. Kukuni Aguila, gracias Dr. Toto Tirador. May buenas saludo, mucho, Barcelona, time 0446. Ay, madaling araw doon sa Barcelona. Ha? Okay, ha? Que Aura es en Barcelona a las 4:46. Teachers Pet TV. Dr. Toto, ang bagong congressman po ba as in the first timer, magkaiba? 15 din ba? Kahit bagong congressman, 150 million din binibigay po. Ayon Heart Soul, Gcash ni mo sir. Gcash ko is 0917. Ito, Gcash ko. 0917-300-7796. Gcash ni Berteni, si Kausing. Yan, paki-Gcash niyo ako ng tulong ninyo para i-bayad ko sa pagsampa ng disqualification, kuwaranto, laban kay Erwin Tolpo. Marlene Cardenas, where po mag-send? Ito po, i-post ko rin po ito. Sandali Ang alam ko na i-post ko na dali lang. Sige, mamaya po i-post ko. Sa Pagaw Baker, wag nating payagan na may Amerikano na sa Senado. O tulungan niyo po ako. O ito po yung PIB, ito po yung mga kung saan niyo kung pwede mapadalhan. Pwede po sa saan ba 'yon? Okay. Dito, sandali lang. Kinukuha ko lang po yung aking mga talaan ng aking pwede, kung saan nyo ko pwede mapadala ng pera pantulong sa pag-ibabayad sa pambayad sa kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo. Ito. Please lang po, tulungan nyo ako kasi ang mahal hindi ko talaga kaya. Na halos sureball naman ako na aksyonan ito ng Senate Electoral Tribunal kasi may kasabi ng mga Supreme Court Justices dyan. So yan po ang aking kung saan ko po kayo pwede maghulog. Napakalaking tulong po yan. Kahit may nagbubigay na sa akin sa PNB ko, 2,000. So may kulang pa ko, 58,000 pa. Tapos, yung iba naman, pag hindi makano, magbigay kayo na huwag kayo mag-skip sa ads para may dagdag pangkita pambayad sa filing fee na ang tawag doon So magandang umaga sa lahat, hanggang diyan lamang po ang ating vlog sa ngayon. At sana malaman ninyo nagsinungaling si Joel Chua. Nuknukan ng sinungaling. Sabi niya hindi pa raw umabot ang 10 session days. Binilang natin umabot na ng 16 session days. Joel Chua, maganda siguro kasuhan ka ng ethics complaint laban sa iyo, patanggal ka bilang congressman for on the ground of lying. Okay, hanggang dyan lang po. Magandang umaga po. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng pera, pangdugtong para ipambayad sa kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo. Ayaw ko po, kung ayaw niyo rin na magkaroon ng senador na Amerikano, okay lang senador na Ilocano, tsaka Bicolano. Wag lang senador na Amerikano. Ay, tulungan niyo ako na imbaga bigat kada kayo amin. Mga kabalin ko, tulungan niyo ako. Hanggang dyan lang po tayo.